We are now in the 15th Sunday in Ordinary Time, ika-15 linggo sa ordinaryong panahon. Narinig natin sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo ang talinhaga ni Jesus, the parable of the sower, ang talinhaga ng magsasaka. Tatlong pagninilay sa linggo na ito, tatlong katangian ng magsasaka na narinig natin dahil ito ang katangian ng Diyos na ipinapamalas sa atin bilang mga tagasunod niya. Tatlong G, 3 Gs that the farmer has the characteristics for it. Tatlong katangian na mayroon ng Diyos para sa atin. Ang unang G, ang unang trait ng magsasaka ng Diyos ay generous, mapagbigay. This is also what we call the generous farmer, the parable of the generous farmer. Kung kayo po'y nagpunta na po sa parokya ng St. Francis of Assisi sa Lukob, Malasiki, makikita niyo po sa loob ng simbahan ang isa sa imahe na takaw tingin agad. Pagkapasok mo pa lang, mapapansin mo sa harapan ng pulpito kung saan nagsesermon ng pare, sa harapan may statwa. At ano ang hitsura ng statwa sa harapan ng pulpito sa loob ng simbahan ng St. Francis of Assisi sa Lukob, Malasiki? Isang nakabalot na damit ng isang tao, nakalabas ang kamay ng lilimos. Karamihan sa mga nagtungo sa parokya ng St. Francis of Assisi magtataka bakit hindi imahe ng santo ang nasarapan ng pulpito. Bakit hindi imahe ng kung sino-sinong mga pinaparangalan natin, pinagdarasal natin, at hinihingi natin ng panalangin? Bakit yung isang imahe, nakabalot, nakayuko, nakalabas ang kamay? Ang tugon ko sa mga nagtanong, nawa lumapit kayo at pansinin yung kamay. The question is, sino ba yung nanglilimos? Kasi sa kamay pa lang, dapat kilala na natin kung sino. Dahil sa imaheng iyon, ang kamay na nanglilimos may sugat. So sino iyong nanglilimos na iyon? Hindi nakikita ang mukha, nakayuko, nakabalot ang mukha at buong katawan, ngunit nakalabas ang kamay. Sino ang nanglilimos? Diyos mismo. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, narinig natin kapansin-pansin kung paano maghasik ng mga buto ang magsasaka. Kung kayo po isang magsasaka at may mga buto po kayong itatanim, ang tamang pamamaraan ng pagtanim ng mga buto sa pananiman ay ibabon mo lalo na tig-iisa-isa o kung ilan ang buto ang nais mong itananim sa lupa. Ibabaon mo dahan-dahan. Ngunit ang klase ng magsasaka sa ating Ebanghelyo ay kakaiba. Paano ba siya maghasik ng buto? Paano ba siya magtanim ng buto? Hindi yung ibabaon niya sa lupa, kundi ibabato, ihahasik, lipad sa langit. Para sa mga magsasaka, ang tugon doon sa klaseng pagtatanim na yun ay parang nagsasayang. Kasi kung saan-saan lang binabato. Pero may mas malalim pang tinuturo ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Bakit po ba? Dahil ang Diyos hindi kuripot. Ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay galante. Dahil kahit sa anumang klaseng lupa, ibinabaon niya, inihahasik niya ang salita ng Diyos. At ganito ang tinuturo sa atin ng unang punto ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang Diyos ay mapagbigay.
Hindi siya namimili kung sino ang dapat niyang bigyan. Hindi siya natuturo lang kung sino lang ang gusto niyang bigyan. Dahil ang Diyos ay galante kahit kanino man. Hindi niya pinipili lang kung sino lang ang makakakuha ng regalo sa Diyos. Hindi niya tinuturo na ito ang qualified na makakuha ng grasya sa akin. Dahil ang Diyos, kahit anuman ang gawin natin, ang Diyos di mababago ang kanyang pagiging galante. At ganoon ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo. Maibalik ko lang kayo sa atensyon sa estatwa sa harapan ng pulpito sa St. Francis of Assisi, Locob, sa Malasiki, sa parokya, na sana pag nakakakita tayo ng nanglilimos, ang nakikita nating kamay ay hindi ng kamay na nanghihingi sa atin, kung hindi yung nanghihingi na kamay na galing sa Diyos. Dahil ang tunay na nagbibigay, hindi pinipili kung sino ang binibigyan. Ang unang G, bilang paalala sa atin, God is generous. Ang Diyos ay mapagbigay. The second characteristic of the farmer in our gospel reading from the account of Matthew is that the farmer is a gentle person. Ang magsasaka ay isang mahinahon na magsasaka. Kung kayo po ay nakaranas ng pagtatanim, aabutin ng siyam-siyam para lang tumubo ang isang tinanim na halaman. Hindi mo sinasabihan, pagkatanim, bubunga na. It takes time that the plant you bear in the good ground will bear fruit immediately. Mga kapatid kay Kristo, ang tinuturo sa atin ng Diyos, ang Diyos ay mahinaon. Hindi nagmamadali. Hindi ora-orada. Ang Diyos marunong maghintay. Kaya mga kapatid kay Kristo, nawa tayo rin sa ating sarili at para sa iba, ganon ang trato natin katulad ng Diyos. Maging mahinaon. Lagi kong paalala sa mga kabataan, lalo na dito sa katedral, na nai-stress na sa kanilang pag-aaral. Do not be too hard on yourself. Huwag ka naman mapanakit sa iyong sarili. Be patient on yourself all the more. Because God is patient, we must also be patient with others and ourselves. Sabi ni Rumi, the same God that doesn't answer prayers right away is the same God that doesn't punish you right after you sin. Ang Diyos na nakikinig sa ating panalangin, na pakiramdam natin na hindi sumasagot sa ating mga dasal, ay ang parehas na Diyos na hindi nagpaparusa kapag tayo nagkasala. Because God is gentle. Mahinahon ang Diyos dahil marunong siyang maghintay. Be patient on yourself sa mga bagay na pinaglalaanan natin at pakiramdam natin wala pang bunga. Do not be too hard. Maging mapagpasensya. Be gentle. Because at the end of our lives, we will see the fruits that come from our hard work. God is generous. God is gentle. Ang ikatlong G ng katangian ng magsasaka sa ating talinghaga mula sa account ni Mateo, the farmer is a good sower. Ang Diyos ay mabuti. Hindi lang sapat na maging mabait, dapat mabuti rin. Naturuan tayo ng mga bata pa lang ng isa sa Pilipinong kanta. Ang magtanim ay hindi biro.
It is not joke. Hindi madali ang buhay ng isang magsasaka. Paano ba natin malalaman ang isang batayan na mabuti ang isang magsasaka? Hindi sa kalidad ng mga buto na itatanim niya. Hindi lang sa pangangalaga niya sa mga itinanim na mga buto sa pananiman niya. Malalaman natin ang kabutihan ng magsasaka sa paghahanda niya sa lupa. A good farmer prepares the ground. A good farmer prepares the soil. Kaya nga bago pa magtanim ang isang magsasaka, inaararo niyang mabuti ang pananiman. At ano ang tinuturo sa atin ng Diyos sa ikatlong pagninilay natin? Tinuturo sa atin ng Diyos na maraming pagkakataon na tayo'y inihahanda niya. May kaibigan ako na halos ilang buwan na siya nagdarasal na sana siya'y matanggap sa trabahong pinag-a-apply niya sa ibang bansa para makaraos at may panghanap buhay sa pamilya niya. Ilang buwan na niya nang pinagdarasal ito na halos lahat ng simbahan sa Pangasinan napuntahan niya, na halos maraming mga pari ang kinausap niya, mapanalangin lang at masagot ang panalangin ng Diyos sa kanya. Pero dumating ang pagkakataon na halos sumuko na siya. And it came to the point that the prayer of this friend of mine said, Panginoon, hindi ko na ipagdarasal yung pinapanalangin ko. Bahala na kayo. Ititigil ko na ang pagdarasal ko na hindi na ako mag-iibang bansa. Kayo na po ang bahala. Kinabukasang iyon, tumawag sa kanya yung kumpanyang naghahanap sa kanya. At sinabi, sa ganitong araw agad, ay sikasuhin mo ang mga dokumento mo dahil ika'y magtatrabaho na. Ano bang tinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid kay Kristo? Ang Diyos, hindi naman niya kasi ayaw niyang pakinggan ang mga panalangin natin. Ang Diyos, tinuturuan niya tayo na maging handa. Napagtanto ng kaibigan ko na sabi niya, kung kailan tumigil akong magdasal, kung kailan hindi ko nakontrol ang mga gusto kong mangyari sa buhay, kung kailan hinayaan ko na ang Diyos na maging Diyos, doon sinagot ng Diyos ang panalangin ko dahil naging handa na ako. Ano ba yung mga pinagdarasal niyo na sa Diyos na halos ayaw niyo nang ipagdasal sa Kanya? Kasi hinahanda niya mga puso ninyo sa pagtanggap ng grasyang iyon. Brothers and sisters in Christ, our God contains three important characteristics of a certain farmer in our gospel reading according to Matthew. At sana ganun din tayo. A generous God, a gentle God, and obviously, a good and well God for everyone. Amen.